mga crimes. Sa economic community naman, ito yung nagmamonitor sa mga economic ministries. Minomonitor niyo yung mga nangyayari sa ekonomiya ng isang country, sa economic community. So, the socio-cultural community naman, it is the avenue for cooperation among the ministers. Responsible naman ang socio-cultural community sa culture and arts, sports, disaster management, education, environment, health information, labor, rural development, and poverty eradication, women, youth, and civil service matters. Yan yung mga scope ng socio-cultural community. So, the ASEAN has so partnered with 3 East Asian countries called the ASEAN. So, ang ASEAN daw include dito din yung China, Japan, and South Korea. Ito yung mga East Asian country na kasali sa ASEAN. So, ang goal ng ASEAN is to address the 1997 ASEAN financial crisis and help each other cope with the crisis. Binuo daw yung ASEAN para dun sa 1997 ASEAN financial crisis and para tulungan yung bawat country na mag-cope or makaahon doon sa crisis na yun. So, ASEAN has country-sized regionalism in the ASEAN region. Similar to the goal of ASEAN in achieving greater integration within the region, other countries form groups for various reasons. So, yung other countries na nag-form ng groups is we have the North American Free Trade Agreement or the NAFTA. Ang NAFTA naman daw is binuo to help reduce trading costs, increase business investments, and help North America to be more competitive in global marketplace. Ang organization na to is between siya sa Canada and United States and now including Mexico. Malayang pagpalitan ng mga goods and services. Ito, yung NAFTA. So, the other group, we have the European Union or the EU. So, a political and economic established to ensure free movement of people, goods, services, and capital within the EU's single market. So, in-establish naman daw ang EU para masiguro yung malayang galaw ng mga tao and the goods and services doon sa European Union or doon sa European Union single market. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. My name is Angelica T. Abanyo, the third reporter of Group 1, and my topic is all about 6 aspects that lead to a greater Asian integration. The first integration has been market-driven. Dun sa within Asia, may iba't ibang sistema or ugnayan at may mga infrastruktura na inilagay sa isang lugar or itinatag para makapagpalit ang mga bansa or para makapagpalitan ang ibang bansa. Dito sa emerging and developing, niyang umunlad ang bansang Japan, China, South Korea, and other Asian countries dahil sa nakuha nila yung magagaling na manggagawang Pilipino na galing sa bansang Pilipinas.
So, ang sa Thailand, gumawa sila ng grocery product na mapapagkakitaan 24 hours. Example dito is yung 7-Eleven, yung convenience store. Tapos, sunod, Vietnam and Indonesian is nagbibenta sila ng bag and clothing sa iba't ibang region. Second is formal institutions such as the Asian Development Bank or ADB were established. So, inilatag siya nung 1960s. Next is ADB promotes. So, dito, ang ADB ay isang international na institution na maitaguyod ang social and economic sa buong bansa. Ang ADB ay nagpapautang at nagbibigay ng grants para matulungan nila ang bansang Asia, kumbaga para mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa Asia. And gumawa din sila ng 67 members at yung 48 doon ay galing sa Asian Pacific region. Next is ADB focus its assistance on food. Sabi dito, ang ADB is pinagbigyan tuon or pansin nila ang food production and rural development para matugunan or mapunan ang pangangailangan ng bansang Asia. Dahil ang Asia is nakadepende sa agricultural, dahil dito sila na kuha ng pangunahing pangangailangan or kabuhayan. The third is economic grants and overseas development assistance are made available by better Asian economies. Sabi daw dito, ito ay ahensya ng pamahalaan ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng ODA or official na tulong sa pag-unlad. Layunin din ng JICA na tiyakin ang kaligtasan, dignidad at pangunahing pangangailangan ng bawat tao. So sabi, hindi lang palalayunin ng JICA ang tumulong para umunlad ang ibang bansa, kundi para magkaroon pa ng mas maayos, mas maunlad at mas matatag na pandaigdigang ekonomiya, kung saan lahat ay nakikinabang kasama ang Japan. Fourth is production network have expanded. So dito naman ang ekonomiya ay mas nagiging epesyente kapag ang mga rehiyon ay gumagawa ng mga bagay na kung saan sila ay may comparative advantage at natutulungan sa pamamagitan ng regional division of labor. Mas tumataas ang produkto at mas mababa ang gastos at mas magandang kabuhayan para sa lahat. Halimbawa, sa Pilipinas, ang Cordillera ay kilala sa mga gulay dahil sa malamig na klima. Ang Batangas ay kilala sa kape. Nandito, ang Pilipinas nakafocus sa electronics and copper. Ang Indonesia ay sa palm oil, rubber, and gas. Ang South Korea ay sa makinarya at sasakyan. Kapag pinagsama-sama ang kanilang mga produkto at nakipag-trade sa isa't isa, lahat ay makikinabang sa produkto. At ang pinagpupukusan nila ay kung saan sila expert. Dito, ang Asian Cluster Finance Ministers process ay isang paraan para magkaisa ang mga bansa sa Asia. Sa larangan ng pananalapi, sa tulong nito, mas handa sila sa mga krisis at mas magaan ang pagbangon kung may problema sa ekonomiya. Ginawa ito dahil sa krisis noong 1997 to economic structure. So dito, ang Chiang Mai initiatives ay para sa emergency financial support, habang ang Asian Bond Markets Initiative ay para sa long-term development ng pananalapi sa rehiyon. Pareho silang nagpapakita ng malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Asia upang maging mas ligtas at mas matatag ang kanilang mga ekonomiya. Example, sa CMI, kung ang isang bansa ay naubusan ng foreign currency tulad ng dolyar, pwede itong humiram sa ibang Asian country sa ilalim ng kasunduan ng CMI. Ang halimbawa naman sa ABMI, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay kailangan mangutang para sa proyekto, pwede nitong ibenta ang bonds sa mga namumuhunan sa Japan, Korea o iba pang Asian countries gamit ang local currency. At isa pa, ang layunin ng Asian Cluster Finance Ministries process ay para palakasin ang pag-uusap at pagkakaunawaan sa mga policy dialogue. Ibig sabihin, ang mga bansa ay nag-uusap at nagpapalitan ng idea tungkol sa kanilang mga patakaran sa pananalapi. Halimbawa, paano nila hinaharap ang
inflation, budget deficit o utang ng gobyerno. 6 is Asian follows a consensus rule as an approach to decision making. So dito naman nakapaloob yung ang AU ay parang isang organisadong team na may coach at rules, lahat kailangan sumunod. Halimbawa, may common laws, shared currency or euro, at ang isang korte or European Court of Justice. Ang Asian 3 ay parang friendly group na nagtutulungan ayon sa tiwala at pag-uusap at hindi sa pilitan. Kung baga, hindi ganong mahigpit base sa rules. Dito naman sa pangalawa, ang mga bansa sa Asian 3 ay may iba't ibang kultura or paniniwala at paraan ng pamumuhay, lalo na't marami sa mga ito ay archipelagic o binubuo ng mga maraming isla tulad ng Pilipinas at Indonesia. Dahil dito, hindi madali na pagsamahin o pag-isahin ang kanilang mga patakaran sa ekonomiya at kultura. Kaya ginamitan nila ito ng consensus process. Ibig sabihin nito ay walang pilitan. Lahat ng bansa dapat kailangan magkasundo bago gumawa or magdesisyon. And isa pa pinipilit nilang iwasan ang banggaan ng opinion o paniniwala, lalo na kung may pagkakaiba sa kultura o pananaw sa ekonomiya. Next reporter na po. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. I'm Julian Isabel, the reporter of Group 1. My topic is about as a big group, Asian countries established their own Asian Development Bank (ADB) that is more focused on Asia and the Pacific as a reaction to global economic integration. Japan, the forerunner of the institution, believes that investments can be a factor to social development. Japan is a major contributor to ADB. Asian nations work in the form of loans, grants, and information sharing on topics such as terrorism and regional security. As a group, it sets out in the ASEAN Declaration the following aims and purposes: to accelerate economic growth, social progress, and cultural development in the region. Halimbawa po sa number 1, isang programa na nagtataguyod ng mga bagong kalsada, tulay at daungan upang mapabuti ang kalakalan at transaksyon. Maaaring isama rin dito ang pagtatayo ng mga paaralan at ospital upang mapabuti ang edukasyon at kalusugan ng mga mamayanan. To promote regional peace and stability. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries. To expand trade, improve their transportation and communications facilities, and raise the living standards of their people. To promote Southeast Asian studies, and 8. To maintain close and beneficial cooperation. Sa number 8 po ay regular na pagpupulong ng mga leader ng mga bansa sa rehiyon upang talakayin ang mga isyu ng karaniwang interes, paglikha ng mga mekanismo para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawa sa. As a result, individual countries do bilateral or multilateral agreements. For example, the Philippines has standing bilateral agreements with China in trade, defense, infrastructure, transnational crimes, tourism, education, health, and many others. In fact, in the recent visit of Philippine President Rodrigo Duterte to China, Chinese leaders expressed their support for the president's campaign against illegal drugs and terrorism, among others. Reaction to globalization and the risk. In 2017, the Philippines, Indonesia, and Malaysia had a trilateral security meeting wherein they agreed that they need to conduct joint Navy patrols within their boundaries to prevent the entry and exit of the terror group Antiporta, 2017. Other reactions to globalization came in the form of disengagement from globalization that transpired locally. Santisuk village in Thailand created its own currency, called the Bia. Bia was regulated by a central bank in a village.
This trend is a manifestation of self-sufficiency movements that emerged after the Asian financial crisis of 1997. Other forms of disengagement appeared in the formation of self-sufficiency groups, community-owned rice mills, cooperative shops, the gathering of traditional herbal practitioners, and the preference for local products. Kimura, 2014.